25 million. You'll need to give that amount para makapasok bilang isa sa mga stockholder ng hotel ko. Naririnig ko si Daddy mula sa loob ng conference room. Mukhang idinidiscuss na niya kay Diego. Tulad ng hiling ni Raizon ay tumungo kami sa loob. Naka-cross arm siya, tila walang interes sa malaking monitor na nasa harap niya. Pati na ang mga binti niya ay magka-cross din. Ang buong features niya ay pinagsisigawan kung gaano siya kaperpekto. 1 billion to become your most bigger stockholder. And that way, siguro naman ibabalik na sa akin ang mag-ina ko. Nanlaki ang mata ni Camille. Ginagawa niya to dahil sa amin? Mali yun. Kapag hindi ka pumayag, matagal bago siya nagsalita. I can build another hotel in front of all your buildings. Kahit pa sa Korea yan, London, Amerika, or whatever, kakalabanin kita hanggang sa malugi ka. Kilala mo ako, Mr. Castillo? Nakangising saad ni Diego. That's cool, Ma'am. I think he will be my role model until I grown up. Napalingon ako kay Raizon. Naroon na naman ang paghanga sa mga mata niya habang masugid na tinitingnan ang bawat kilos niya. Son, come here. Proud na wika ni Diego pagtawag kay Raizon. Nalilito ang reaksyon na pinakita ni Raizon matapos ay nilingon niya ako. Hindi ko alam kung paano ko pa itatanggi gayong tila nagtutugma ang tadhana at katotohanan. Tumango ako sa kabahagyang iginiya si Raizon palapit kay Diego. Mom, is he my real dad? Nagbago ang ekspresyon niya at puno iyon ng katanungan. Akala ko ay nakumpirma niya na iyon. Pero anak siya ni Diego. Pati na ang ugali nito ay namanan niya. Ang marinig ang katotohanan sa mismong bibig ko. Ngumiti ako ng mapait. Sa paraan na iyon, tila nasagot ang matagal ng katanungan ng anak ko. Nilingon niya si Diego sa humakbang. Nakaramdam ako ng awa para sa anak ko. Akala ko ay okay lang ang lahat para sa kanya, pero mali. Habang palapit siya ng palapit kay Diego ay lumalabas ang totoong nasa loob niya. Nag-umpisa na ding kumunot ang kilay niya. Nag-umpisa nang lumambot ang ekspresyon niya. Pati na ang ngiti niya ay napalitan ng pagkangiwi. Nakababa ang tingin niya sa sahig habang nakangiwi at anytime ay tutulo na ang luha nito. Why did you leave us? Narinig ko ang panginginig sa boses ng anak ko. Naging emosyonal na din ang tono niya. Why did you let me and mommy alone for a long time? Pinahid niya ang luha niya gamit ang likod ng palad niya. Mahal mo ba ako? Nooy bumuhos na ang luha ko dahil sa labis na pagkadurog ng puso ko para sa anak ko. Dad, answer me. Do you love me? Ngumiti si Diego saka hinatak si Raizon para yakapin ng mahigpit. I do, son. I always loving you even you're inside at the tummy of your mom before. Siguro pinipigil ni Diego ang emosyon niya. Naging manhid na ako anak mula nang mawala kayo sa akin ng mami mo. Pati mo kami hinanap. Umiiyak pa din si Raizon. Akala ko ay wala na kayo ng mama mo. Are you planning to leave us again? Humiwalay si Raizon nang tanungin niyang muli ang daddy nito. Of course not. Kaya nga nandito ako. Pipilitin kong mabuo tayo ulit. I will force her to marry me. Matalim niya akong nilingon. Gusto kong kontrahin iyon pero parang may nakabara sa lalamunan ko. That's too harsh, Daddy. Just make my mom fall in love without forcing. That's what you call a true man. Hindi ko alam kung bata nga ba si Raizon dahil tila magkaedad lang sila ni Diego kung mag-usap. Don't worry. I'll help you in every ways. Just promise you will fix our family. Ngumiti si Diego saka hinagka na noon ni Raizon. Sa Dalasal ka ba mag-aaral, anak? Let me think, but for now, I'll give you a couple of hours to talk to your wife. Nilapitan niya si Daddy saka hinila palabas. Kapwa hindi kami kumontra dahil minsan lang humiling si Raizon. Have a seat. Iyon ang paunang saad ni Diego. Itinuro pa niya yung upuan na malapit sa kanya. So, are you feeling getting sweetest moment with Lance, ha? Nang iinis na saad niya, ngunit bakas naman ng selo sa tono niya.
O baka imaginary ko lang yun. Lance and I are best friends. Walang dapat ikasweet. Umikot ang mata ko. Kailan ang kasal niyo ni Mara? She know how deep my feelings for you, Camille. Kaya hindi ko na kailangan sagutin yan. Nakita ko si Rico sa isang magazine. Tell me, pati ba yung pagkawala niya planado din? Nakakunot ang noong saad ng binata. Nahihiya akong tumango. So, kaya pala walang article na lumabas tungkol sa aksidenteng yun? Kahit nga CCTV footage ay wala akong nahagilap. Hinanap niya ba talaga ako? Para akong mawawala sa sarili ng mga panahon na yun, Camille. Pakiramdam ko, humihinga lang ako pero wala ako sa sarili ko. Masaya ka ba? Habang pinagmumukha mo kong hibang? Napalunok ako. Huwag na nating balikan ng mga pangyayari na yun. Pag-usapan natin ang setup kay Raizon. Iuuwi ko siya sa kondo. Iuuwi ko ang anak ko. Ano? Hindi ko napigil na itaas ang tono ko. At sino ang mag-aalaga sa kanya? Si Mara. Madalas naman siya matulog doon. Walang interes na saad ni Diego. Pakiramdam ko ay pinipiga ang puso ko. May nangyari na kaya sa kanila? Sa labis na pag-iisip ay hindi ko na namalayan na nakalapit na si Diego sa tabi ko. Did you already give yourself to him? Tsak na si Lance na naman ang tinutukoy niya. Naaamoy ko na naman ang mabangong hininga niya. Bakit mo tinatanong? Ikaw, may nangyari na ba sa inyo ni... Wala. Ikaw lang ang pinangarap kong makasama sa buhay. Senserong saad ni Diego. Pakiramdam ko ay nag-blush ang pisngi ko. Camille, umayos ka. Wika ko sa sarili. I admit, pinapangarap pa rin kita until now. Tell me, did you... Hindi. Inilayo ko ang paningin ko. At wala din akong balak. Naramdaman ko ang bahagyang paglayo niya. Kung ayaw mong si Mara ang mag-alaga kay Raizon, tuwing uuwi ang anak ko sa akin ay sasama ka. Kung talagang ayaw mo na sa akin ay may nakahiwalay naman na kwarto at kama sa unit ko. Basta, kami ng anak ko magkatabi para man lang makabawi ako sa anak ko. Bakit doon natutulog si Mara? Wala. Gusto niya lang. Pero, aaminin ko, mahal pa rin kita, Camille. Mahal na mahal. Pakiramdam ko ay iyon na yata ang pinakamalungkot na tonong narinig ko sa pag-uusap namin. Pero, kung si Lance na talaga ang nandyan sa puso mo, tatanggapin ko. Ngumiti siya, ngunit bakas ang pait. Tumayo siya habang nakalagay ang kamay niya sa bulsa. Iuuwi ko si Raizon sa unit. Kung okay lang sa'yo, hayaan mo namang makasama ko ang anak ko. Aniya bago tuluyang lisanin ang conference room. Ano ba kasi ang problema ko? Ano ang dahilan at hinahayaan kong mahirapan ng ganito si Diego? Gulong-gulo ako ng sandaling yun. Dad, is this your mini suite? Patungkol ni Raizon sa unit ni Diego. Yes, anak. Kapag nag-study ka na, bibilhan kita ng sarili mong ganito. Saad ko, habang hawak ang kamay niya papasok, iniikot niya ang mata sa lugar tila sinusuri ang bawat detalye ng tirahan ko. Dadalhin kita sa mansyon kapag may free time tayo. Tumungo kami sa kwarto. Naroon ang malaking drawer na ipinadala ko kay Pablo. Okay, son? Pick any clothes na gusto mo. Nagpadali si Raizon na mamili ng damit and I think we have the same style. 5 years old pa lang ay alam na niya ang salitang fashion. Long sleeve na black, saka jeans na gray ang napili niya, katerno ng black shoes na gawa sa Prada. Dad, where we going? Aniya habang binabaybay namin ang isang malaking play store na binili ko para sa kanya. Are you playing some games with your mom? No. Mommy always do studying with me. I think, kabisado ko na nga po ang mga topic sa high school pag nag-aral ako. I know how to solve the algebra, geometry, trigonometry, and so on. Napataas ang kilay ni Diego. Mukhang lalaki siya ng mas matinik pa sa kanya pagdating sa negosyo. Wow!
Humahangang saad niya matapos bumunga ng napakaraming laruan, mga machine games, toys, basta lahat yata ng laro na makikita sa arcade. Bakit? Hindi ka natatakot sa akin? Tanong ko habang naglalaro kami ng fishing machine. Inosente niya akong nilingon, feeling ko ay ako ang nahiya. Ngumisi siya sa paraan kung paano kong ngumiti. Matagal na kitang kilala eh. Mayabang na saad nito. Napakataas ang kilay ko. Since I'm 3 years of age, I always seeing mom finding your account, staring your picture until she start to cry. I wonder if who you are to be my mom cried. Sincere siyang nagkukwento pero nakafocus ang mata niya sa nilalaro. Dad, matatalo na po kita. Wala kang laban kung nakatunganga ka lang dyan. Naiinis na saad ni Ryzon. Okay, nag-focus ako sa paglalaro. At the same day, inalam ko kung sino ka. And guess what? You are the great business tycoon. My father was a great tycoon? Natatawang wika pa nito. Pero... Ang totoo, napapaisip ako kung sino ka. At bakit mo naging kaibigan si Tito Pangit? The couple of months has passing by and I knew that you are my dad. I start to be angry to Tito Pangit because it's like he took my karapatan na makilala ka. Bakit di mo ako tinawagan? Tanong ko. My mom grown me with her full of loving and care. Kahit na alam ko ang totoo, gusto kong siya ang magsabi sa akin na ikaw ang daddy ko. I respect her more than anything, Dad. Kaya kung sasabihin niyang hindi ikaw ang daddy ko, then susundin ko siya. But I'm so glad, Daddy, na hindi niya yun pinagkait. Niyakap ko siya saka ko hinalikan ng noo niya. Napakabuti ng pagpapalaki ni Camille sa anak namin. Ilang sandali pa ay tumunog ang telepono. Hello? Sagot ko sa linya. Diego! Nasaan ka? Nasaan ang anak ko? Bakit wala kayo dito sa unit mo? Galit na galit si Camille. Gusto ko na lamang matawa. Tatawagan ko si Pablo, ipasusundo kita dyan. Natatawang saad ko. Ayoko! Si Lance ang magdadrive sa akin papunta dyan. Nasaan ka? Naburang ngiti sa labi ko. Parang may insecurity akong naramdaman. Isasend ko ang address. Saad ko, saka pinaba ang linya. Dad, are you okay? Malungkot ang ekspresyon ni Ryzon. Mapait akong ngumiti. Oo naman anak. Siguro, next time na lang tayo maglaro, baby. Mom will catch you here. Nawala ako bigla sa mood. Naiinis ako. Nalulungkot. Halo-halo ang nararamdaman ko. Okay. Nasa labas na yata sila. Let's go, son. Anya niya ako kay Ryzon saka inakay pero hindi siya humakbang. Pilit niyang kinuha ang kamay niya sa akin. Kaysa masaktan siya ay binitawan ko yon. What's the matter? Tanong ko. I thought you want her back. Why did you let Tito Lance took her heart? Anong gusto mong gawin ko, baby? Nabuo ako dahil sa love niyo, di ba? Nandito ako, Dad. Malaki na ako. That means, mas malaki din yung chance na mabuo ulit yung love niyo para sa isa't isa. Lumakas bigla yung loob ko. Lumalaban ang anak ko para sa pamilya namin. Hindi pwedeng panghinaan ako ng loob. Ayokong maranasan ulit, Dad, yung mga araw na wala ka sa tabi ko. Nangilid ang luha niya. Please, Daddy. Be my hero. Humahagulgol na siya. Kinuha niya ang kamay ko saka lumuhod sa harap ko. Daddy, make our family complete. Don't let anyone to ruin it. Naroon na pala si Camille, nakatanaw sa amin habang tumutulo ang luha ko. Huwag mong hayaan na tuluyang masira ang pamilya natin, Dad. Nakapikit siya habang umiiyak. Shh! Enough! I'll do everything, baby. I'll do everything. Stop crying. But real man to cry, Daddy? Aniya habang basa pa din ang luha ng mata niya. Oo nga, pero you're getting ugly na anak. Tila namutla siya, tumigil ang oras para sa kanya. Mabilis nang pinahid ng likod ng kamay niya ang luha at sipon niya na nasa mukha niya. Dad,
Do I look good now? Automatikong huminto ang pag-iyak niya. Tulad ko, takot din pumangit ang anak ko. Wika ko sa sarili ko. Iginiya ko siya na makita ko si Camille. Take care of him. Saad ko. Nang makalapit kami, hindi ko siya tinignan. Iniwas ko ang paningin ko sa kanya, saka sila iniwang mag-ina. Nakita kong nakatitig sa akin si Lance na nasa likod ni Camille. Sa ngayon, talunan ako. Pero, hintayin mo kung paano ako lumaban ng patas, Lance. Nakapamulsa ako naglalakad bitbit ang sama ng loob ko. Dad! I'll wait you! Sigaw ni Raizon. Itinaas ko ang kamay ko para magpaalam sa kanya. Pero, hindi na ako lumingon pa. Ayokong makita niya ang pagtulo ng luha ko. Hininto ni Lance ang kotse sa harap ng mansyon ni na Camille. Ako na ba ang bubuhat sa kanya? Tanong niya sa akin tungkol kay Raizon na natutulog sa backseat. Hindi na. Ako na. Tanggi ko. Do you still love him? Tanong niya habang hawak ang manibela at nakatanaw sa harapan. Ano bang klaseng tanong yan? Sa totoo lang, natatakot ako sa mga pwedeng gawin niya. Naaawa ako kay Raizon at Diego kahit gusto ko na silang magkasama at mabuo. Kami bilang pamilya ay hindi pwede. Dapat lang, Camille. Isipin mong ako ang kasama mo noong mga panahon na iniwan ka ni Diego. Ngumiti siya. Tila natakot ako sa itsura niya. Hindi ko alam kung paano ba magalit ang isang Lance Arellano. Pinautang ko ang daddy mo para makabangon muli at tulungan ka. Tila isinusumbat niya na naman ang lahat tulad ng palagi niyang ginagawa. Tuwing nagkakaharap kami ni Diego, hindi ko maaaring sabihin kay Diego na ganito ang sitwasyon ko dahil mapapahamak ang anak ko. Alisin mo si Diego sa kumpanya. Magbibigay pa ako ng mas malaking halaga, Camille. Hindi naman pwedeng ganun, Lance. Saad ko. Nilingon niya ako ng may nakakatakot na mata. Plano na kasing bayaran ni Daddy yung kalahati ng utang niya sa'yo. Paliwanag ko. No! Sigaw niya. Hindi ko kailangan ng pera, Camille. Be mine, please. Be mine. Lance, hindi naman ganun kadali yun. Saad ko. I knew it. Mahal mo pa din siya. Umiwi siya tila dismayado. Bumaba na kayo ng batang yan habang nakakapagpigil pa ako. Nagmadali ako. Ito ang natatakot ko kaya't palagi kong sinusunod ang gusto niya. Natatakot ako na baka si Raizon ang pagbuntunan niya ng galit, bagay na ayaw kong mangyari. Hindi ko na siya nilungon na makapasok ako sa mansyon. Bitbit si Raizon habang nasa balikat ko ang pisngi niya. Hindi ko na nakita pa si Daddy sa sala, kaya't baka natulog na yon. Diniretso ko si Raizon sa kwarto niya. Pabalik na ako ng room ko nang tumunog ang phone ko na nasa bulsa ko. Hello? Sagot ko sa linya. Napapikit ako sa lakas ng background music na naririnig ko. Natigilan ako. Tila pinipiga ang puso ko sa malakas na hagulgol ni Diego. Hindi ko na malaya na tumulo na pala ang luha ko. Bakit niya ako pinahihirapan ng ganito? Ilang taon na ako nakulong sa pag-iisa nang mawala silang mag-ina sa akin. Ngayon bumalik siya para niya naman akong inaalis sa buhay niya. Matapos noon ay wala na akong narinig pa kundi ang malakas na namang musika. Pumunta ka dito. Sunduin mo siya and please, wag mo siyang hayaang masaktan ng husto kung hindi ay babawiin ko siya sa'yo. Boses ng babae sa linya. Si Mara. Nagtatakbo agad ako palabas. Sumakay ako sa kotse ni Daddy. Saka ako nagmadaling i-drive yun. Matapang na amoy ng alak. Maingay na paligid, off and on ang mga ilaw at may mga taong may ginagawa na kakaiba sa gilid. Yan ang nasilayan ni Camille na nagpatigil sa kanya. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.